Ito yung mga teams na ine-expect na magdodomina sa Western Conference at mataas ang tsansa na pumasok sa playoffs at manalo ng Western Conference Finals. Parang masyado tuloy maaga yung power ranking na to na nilabas ng ESPN, and base to mga pare ko sa mga analyst at ESPN forecast. Ang OKC Thunders ang nananatiling top 1 team sa Western hanggang ngayon. Sila ang defending champ last season, at yung power ranking na to ulit mga pare ko ay base sa ESPN Summer Forecast. Nakikitang malaki pa rin ang potential na magdomina ng OKC dahil sa pagbabalik pa rin ng buong core ng mga to. Continuity lang mga pare ko. Ang pinakapunto dito, hindi sila nagpabaya ng kanilang core. Sina Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams at Chet Holmgren ang nasa roster pa rin nila, kasama pa yung ibang starter at yung iba pang malalaking bahagi ng rotation nila. Sa summer na to, walang mabigat na naging hakbang ang OKC sa trade o free agency, kaya sobrang confident pa rin yung mga yan sa core nila na nagdala mismo ng championship title. Dahil dito may built-in chemistry na, hindi na sila kailangan magsimula mula sa simula para pag-aralan yung mga plays, rotation, defensive schemes, etc. At may mga players sila na magaling sa depensa at may kakayahang gawin yung switching, rim protection, rim running. Sila Holmgren halimbawa, may height at shot blocking potential yan, samantalang sila Caruso, Hartenstein nagbibigay ng veteran defensive savvy. Maraming players sa roster nila ang capable maglaro sa iba't ibang position na nagbibigay ng flexibility sa coach nila para i-match up ang rotation. Halimbawa si Jalen Williams pwedeng mag-wing, small forward si Chet Holmgren, sa front court si Alex Caruso para sa perimeter defense. Kaya base sa lahat ng ulat at analysis, ang OKC nananatiling pinaka-logical na number 1 contender pa rin sa Western. Pangalawa dyan sa OKC itong Houston Rockets, at paalala ko lang mga pare ko ulit na yung power ranking na to hindi lang naman base sa nakaraang season kung saan nasa second seed mismo ang Rockets sa Western. Ang Rockets ngayon ang top 2 team sa power ranking base sa forecast ng ESPN. Nakita ng mga analyst na sakto yung kanilang off-season moves para mapunan yung malaking kakulangan nila. Isang go-to scorer sa style, isolation, clutch moment ni Kevin Durant, habang hindi sinasakripisyo ang growth ng kanilang young core. Ito yung pinakamalaking off-season move nila. Dinala nila si KD para punan yung go-to scorer na kulang nung playoff run nila last season. Si KD hindi lang naman basta-basta scorer yan, meron niyang malawak na experience sa playoffs hanggang finals. Alam niya yung mga clutch moments, kaya pagdating ng critical games, siguradong araw na malaki ang impact niyan. Improvement sa roster lalo na sa leadership at experience, at nag-retain sila ng mga players na may magandang potensyal gaya nila Alperen Sengun, Amin Thompson. Binagyan din nila ng higit na responsibilidad sila Red Shepherd, habang sila Fred VanVleet mananatiling leader at sa shooting bench presence nila. Plus nakuha pa nila si Clint Capela at itong si Dorian Finney-Smith na makakatulong nitong si KD pagdating sa veteran presence. Ang Denver Nuggets ang top 3 sa Western ngayon dahil inayos ng mga to ang interior problem nila sa pagkuha o pag-swap kay Jonas Valanciunas, isang veteran rebounder, insider scorer na pwedeng mag-take minutes para sa relief ni Jokic. Tapos sinundan niya ni Michael Porter na trinade nila sa Brooklyn Nets para makuha si Cam Johnson. Trade na malinaw ang intent na nagdadagdag ng sharpshooting at floor spacing para kay Jokic pa rin. Dahil malinaw na priority ng Denver ang needs nitong si Jokic, plus veteran wing defensive help at shooter sa pagbabalik ni Bruce Brown at additional ni Tim Hardaway Jr. at iba pang role player. Moves na nagpapakita ang araw na mas magiging maganda at balanse ang switchable at bench para sa susunod na season ng mga to. May mga report sa minutes at usage ni Jokic, malaking factor sa Nuggets sa ceiling at ang pangangailangang i-manage ang load na sinisignalan mismo to ng mga analyst. Kahit babaan ang load, ang team dynamics sa crunch situation magbabago kapag wala si MPJ, at kailangan nga talagang mag-adjust ni Murray at nitong si Cam Johnson at iba pa. Ito yung risk-reward trade-off na sinaalang-alang sa projection para sa Denver. Ang Minnesota Timberwolves ang pang-apat sa power ranking sa Western Conference dahil may core sila na pinaghalong peste pagdating sa mga star player, talent plus defense. Si Anthony Edwards, star offensive
defensive piece. Si Rudy Gobert naman defensive anchor, rebounder, rim protection plus Jaden McDaniels na isa sa mga versatile wing defender nila. Si Gobert nag-renew ng 3 years extension kaya secured na malaking bahagi ito para sa defensive identity nila. Nagawa nilang maayos ang roster moves lalo na sa bench at suporta. Dito kay Naz Reid na nagpaplano ng extension na rin para sa Minnesota, isang 6-month of the year yan na contender na nagbibigay ng malaking bench scoring at high impact sa shooting mula sa forward center spot. Kompleto na rin yung mga role players at roster depth ng mga to, si Donte DiVincenzo, Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker plus mga rookies tulad nila Terrence Shannon Jr., Rob Dillingham. Nakapasok ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals ng 2 sunod na taon. Ibig sabihin may poise na sila sa mga susunod pa na laban sa playoffs. Alam nila yung pressure, moments at base sa ESPN kung stable health ang buong roster ng Minnesota lalo na sa mga pangunahing core nila gaya nila Edwards, Gobert, Randle, mataas ang inaasahang panel na mag-perform ang Wolves ng consistent. Ang LA Lakers at LA Clippers parehas naglalaban sa top 5 ng ESPN Power Ranking. Ang LA Clippers at Lakers pareho silang gumawa ng malinaw na off-season upgrades pero pareho rin silang may trade-offs, edad, health, chemistry na nagpapatigil sa isa sa kanila para lumagpas sa mga top contender ngayon ng Western. Ang Clippers sa off-season nagdagdag ng Bradley Beal, John Collins, Brook Lopez at nagbalik si Chris Paul sa kanila. Lahat yan halos mga players na nagbibigay ng shot creation, spacing at frontcourt flexibility. Kaya ang kombinasyon ng scoring, playmaking, rim backup ang nagpapa-elevate sa regular season ceiling nila. Pero may downside pa rin pagdating sa edad at sustainability. Base mismo sa ESPN at mga analyst, napansin na ang Clippers ngayon naging mas old after those veteran addition. Mas mataas yung risk at pwedeng magka-injury yung mga to at nag-decline sa long run ng season. Kaya kahit malakas ang lineup, may tanong sa long-term durability at in-season consistency ng mga to. At isa yan sa dahilan kung bakit nga hindi umangat sa top 3 power ranking ng ESPN ng Clippers. Halos hindi nalalayo sa Lakers, nag-sign ng DeAndre Ayton plus additional ni Marcus Smart, dalawang player na nag-fill ng solid needs ng Lakers. Si Ayton para sa interior scoring, rim protection at si Smart para sa perimeter defense at on-ball leadership. Yung additional ang dalawang yan ang naglalagay ng malinaw na plan para isuporta ang core ng Lakers mula kay Lolo Bron, Luka at Reeves. Si Ayton nagpapabuti talaga yan ng rebounding at finish plus lob threat kay Luka na makakatulong lalo na kapag kailangan ng athletic frontcourt presence. Si Smart nagbibigay ng defensive toughness at experience sa close games, bagay na importante sa playoffs push para dito sa Lakers. Katulad ng downside halos ng Clippers, yung fit, injuries at uncertainty ng mga to base sa mga analyst insider na nagbibigay ng warning na may concern nga para sa injury prone at history mismo nitong si Smart at iba pang mga veteran player nila at ilang bagong role player ng Lakers na hindi pa fully natutugma sa sistema ni JJ Redick at sa team chemistry. Yan ang nakikita dyan. Ibig sabihin, parang 2 steps forward, 1 steps to watch ang sitwasyon ngayon ng LA Lakers. Kaya kahit may malinaw na upgrades, may mga tanong pa rin tungkol sa chemistry, availability sa buong season ng mga to.